Panibagong karahasan sa paaralan, 3 ang nasawi at di bababa sa 11 ang sugatan sa pamamaril sa isang high school sa Tacloban, Leyte. Arestado ang 2 sospek na menor de edad. Ang mga baril na nakuha sa kanila nakarehistro sa isang pulis at isang security agency. Nag-utos na ng investigasyon si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Tacloban City, may live report si Rafi Tima. Rafi. Atom, hawak na ng DSWD ang 2 minor de edad at estudyanteng suspect dito sa pamamaril sa San Jose National High School matapos agad na maaresto pagkatapos ng insidente. Matinding bangungot ang pamamaril kaninang umaga sa San Jose National High School sa Tacloban, bagay na hindi dapat nangyayari sa itinuturing na pangalawang tahanan ng mga bata. Nakakakilabot ang sunod-sunod na putukan at ang palahaw ng mga mag-aaral. Sa gitna ng kanilang pagtatago, isang mag-aaral na nasa pintuan ay tinamaan ng bala. Ramdam sa labas ang takot sa gitna ng takbuhan ng mga mag-aaral. Ang isa, may buhat-buhat na estudyante. Pinara ng mga tao ang ilang motorista para maisakay ang biktima. Kita rin ang bahid ng dugo sa bangketa. 3 ang kumpirmadong nasawi. Ang isa sa kanila, nakita na lang ng kanyang ina sa isang sasakyan. Nag-relax lang na ako kay kasari ko diri akong anak may patay ko nung ada. Tapos may nagyakan it ginascribe it ko purong an buhok tas payat. Amo nga nagkuan na ako. Tapos kumadto kami kuan gihap mga hospital ginbiling ko kun bangin lang kumadto kuan lang adto akon anak. Hindi bababa sa 11 sugatan at nasa maayos ng kalagayan. Pero ayon sa mga investigador, posibleng may iba pang sugatan na hindi pa nila na-account. Tanan! Ubuhat tanan! 2 minor de edad ang suspect, si alias Nash, grade 9 student na 14 anyos, nahuli sa loob ng paaralan. Si alias Rod naman, grade 10 at 15 anyos, na aresto sa hot pursuit operation. Nakausap ko ang ina ng 2 estudyante sa paaralan na nasa katabing kwarto lang kung saan namaril ang 2 suspect. Yung mas bata po, nagmaskara daw, nag-face mask. Pero yung mas matanda na 15 years old, walang takip ang muka. Yung mga anak ko sumakit yung ulo ng bunso kasi sa aligaga kanina. Nakausap ko rin ang isang guro sa paaralan na nakaligtas sa karahasan. Parang ganun-ganun siya, tapos automatic po. Nang makita niya ako, pinutukan niya agad ako. As in, around 3 meters or 4 meters lang yung distance namin. Saglit lang, labas siya. Next room agad, putok ka na naman. Bago ang pamamaril, nag-post pa ang 2 minor de edad na may hawak na mga baril. Hindi pa tiyak kung ito rin ang mga ginamit nilang armas. Nabawi sa 14 anyos na suspect ang 9mm na baril. Pag-aari raw ito ng kanyang tiyahin na pulis sa Police Regional Office 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. Kalibre 38 naman ang nakuha sa 15 anyos na suspect. Nakarehistro ito sa isang security agency sa Cebu City. Inaalam pa kung kaninong gwardiya ito naka-issue. Dinaaro ko gusto ko lutat to makasuhan an tagiyahad to nga mga pusil kay diri adto may ngadtit bata kunwaray kun dadto nga kun hinot nagkuan hadto nga mga pusil. Hinot tagiyahad to nga mga pusil. Isinailalim na sa paraffin test sa mga suspect na ayon sa pulisya ay 40 beses nagpaputok. Lumalabas na namaril sila sa hallway pa lang at nang makapasok sa classroom, pinutukan na lang ang sinumang maabutan. Diretso pong pumasok yung 2 CICL natin without saying anything. Basta na lang po nagpaputok, nandun pa lang raw sa bintana ay nagpapaputok na sila. Random lang po ito na mga biktima nila. Napaputok din po madaming beses, hindi lang naman na yun talaga na pinanserya yung mga estudyante na natamaan. Bullying ang nakikitang mitya ng pamamaril sa ngayon. We're still verifying kung exactly the targets were in that classroom. But as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Isinailalim na sila sa questioning kasama ang kanilang mga magulang. Iimbestigahan din ang pamunuan ng paaralan, lalo't ang isa sa mga suspect, dati na palang nagpo-post ng mga violenteng video, kabilang ang video ng pagpapuputok ng baril. We're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Aalamin din kung ginagaya ba ng 2 namaril ang mga insidente ng school shootings sa Amerika.
ipinag-utos na ng PNP ang paghihigpit sa mga paaralan. Ayon sa DOJ, nakipag-ugnayan na sila sa Office of the Regional Prosecutor ng Region 8 ukol sa insidente. Ang DepEd labis daw na nababahala sa itinuturing nilang high alert situation. Nakipag-usap na raw sila sa mga ahensya ng gobyerno para naman sa medical assistance at psychosocial intervention ng mga apektadong learner at personnel. Nagbigay rin ng psychosocial support at psychological first aid ang DSWD. Si Pangulong Bongbong Marcos na nalungkot sa nangyari, ipinag-utos ang malalimang pag-iimbestiga, agarang pagbibigay proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, lalong-lalo na sa mga paaralan. Kani-kanina lang ay lumabas na mula rito sa loob ng campus ang ilang opisyal ng DepEd na inabot na ng gabi sa kanilang pulong. Bukas, sinasahang darating dito si DepEd Secretary Sonny Angara. Kinumpirma naman sa atin ng isang opisyal ng DepEd na ngayong buong linggo, suspendido muna ang klase dito sa San Jose National High School para isailalim sa psychosocial intervention ng mga estudyante, guro at mga kawani ng eskwelahan. At dahil traumatic ang nangyari dito sa loob ng campus na naging isang crime scene, inaasahang isasagawa ang intervention sa mga simbahan. Yan ang latest mula rito sa Tacloban. Balik sa iyo, Ato. Maraming salamat, Rafi Tima.